Hello guys, welcome to my vlog channel once again. Our next guest is a muralist. Don't you know that muralists may try to convey emotion or stories through their work? And their art can be used to achieve a welcoming atmosphere and big walls or big canvases. So the word mural originates from the Latin word murus, meaning wall or a big wall. So today we can define mural art as any piece of artwork painted or applied and adding directly onto permanent surfaces, flat, concave, or convex to be precise. Now let us find out and ask everything about mural and his works. Okay, let's go. Like what I've mentioned, ang ating bida is a muralist, contemporary artist, and an award winner known for his distinctive subjects. His work ranges from mural paintings to oil, acrylic paintings, and comic illustrations. He was mentored by Salvador Huban, a protege and assistant of the late national artist Carlos Botong Francisco. Most of his major works are larger than life and convey grand themes but dwarfed by his own creation. Here he is, the master mural painter, none other than Derek Makutay. Kumusta na si Derek Makutay ngayon? Anong pinagkakabalahan mo? Ito puro mostly mga commissioned works. Pagka wala namang ginagawa, mga doodles lang ng mga sketches, tapos mga research on prehistoric Philippines, ano yung suot nila nung araw, tapos mga kagamitan, kultura, gawi. Yun ang nire-research ko. Oh. Dahil madalas marami kasing references, maraming descriptions kung ano sila, pero walang nagbibisualize. So yun na lang ang ginagawa. Pipilit kong i-visualize yung mga nakita nila Pigafetta, nila Moot, nila yung iba pa mga early explorers, kung ano yung itsura natin ng pre-Spanish times. Pero nagagawa mo lang yung commission mo every weekend lang, di ba? Kasi meron kang trabaho regular. Wala akong trabaho regular. Full time na ako. Dati sa government. Oo. After government, after ng pandemic, concentrate na ako sa pagpipinta. Okay. Tapos, panaka may mga commission works pa naman na tinutulungan ko yung ibang historical agencies natin. Kasi they have the resource kasi walang mga gumagawa ng mga visuals. Then, naisip ko, siguro dito na lang ako mag-concentrate, walang gumagawa eh. So, mas mainam na to, may maiiwan ka for the next generation. Matutulungan mo pa yung mga historical agencies natin, mga historians natin. Ang dami nating historians, wala namang nag-visualize ng mga works nila. So I try to help as much as possible. Tanong kita, Derek, kasi gusto kong himayin muna natin eh. You're from the city, Pasig-based, remains very much grounded and tied to your humble roots. Tell us something about you. You're growing up. Tapos, have you ever thought na magiging artist ka from the very start? So, dito muna sa humble roots. Lumaki ako dito sa Pasig, pero sa kabilang baryo. Nakapangasawa ako taga rito sa Kalawaan. So, after marriage, dito na talaga ako nag-settle sa baryo Kalawaan. Pero I'm originally from San Joaquin, sa kabilang side naman ng Tulay. Pero my roots are from Cagayan. My father is an Ibanag descendant, then my mother is a Waray. Dito na sila nagkita, tapos nagbuo ng pamilya sa San Joaquin. Sa nakapagtapos, nakapag-aral.
after that, wala kasi yung idea nung fine arts. Kasi wala naman nung araw, after high school, walang hindi uso yung may nagpupunta, may nag-orientate, what is fine arts, anong pagiging artist. Nakikita lang namin, basically sa comics. Comics talaga yung roots namin. Ako bumibili ng comics, yung kapatid ko nagbabasa tapos kinokopya niya yun. So ako supplier ng comics, si Ray naman ang taga-drawing yun, masipag mag-drawing. Pero na-influensyan din ako ng comics. Teka muna, ang mga Makutay saan galing? Saan roots? Sa Cagayan. Sa Cagayan. Pero dito sa Manila, wala kang kakilala mga Makutay? Noon, wala pa akong kilala pero nung lumalaki ako, may natatawagan ako. Nakikita ko sa Yellow Pages. Oo. Yung siguro mga 5 Makutay. I tried to contact them, yung pala mga kapatid ng father ko, half brother ng kapatid ko, half sister. So meron din pala pero mangilan-ngilan lang noon, hindi katulad ngayon na sandamakmak na. Sa Facebook lang alam eh. After graduation ng high school, wala akong idea ano ba ang trabaho. Marunong mag-drawing pero ano ba ang trabaho ang gagawin ko? Ang alam ko lang, yung ginagawang cover ng mga pocketbooks, mga libro binibili ng mother ko na mga love pocketbooks, Mills and Bones, at saka yung mga gumagawa ng sign sa mga sinehan. Kasi meron taga rito na yun ang ginagawa nilang business, silang mag-aama, mag-anak. Doon kami nakakakita ng gumagawa ng mga billboards ng mga pelikula. Yung pinanonood namin yun. Tapos pag may free time kami, mas barkada namin yung mga anak nila. Tumutulong din kami. So nakakapag-pinta rin kami ng mga sa billboards. Then pumasok ako sa college. Then tinanong ako nung nandun sa application, sabi niya, anong course ang kukunin mo sa fine arts? Sabi ko, hindi ko alam eh. Ano po ba mga courses na? Ikaw, gusto mo ba ng painting, advertising, commercial arts? Ang daming sinabi. Naisip ko, painting, magandang pakinggan sa tenga. Ay, painting na lang yun na lang. Magandang pakinggan sa tenga. Then habang tumatagal, nakapasok na ako, doon ko na nakita yung mga works nila mo. Solo. Yun. Tapos sa UST, may pagpasok mo sa lobby, sa main building, may malalaking panel na ang gaganda, ang lalaki. Si Garcia Llamas ang nagpinta. Pero bago yan, nung grade school ka, tinatanong ko nga kanina kung meron ka nang nararamdaman or napifeel na mukhang kaya ka mag-drawing mukhang parang ito na yata binigay sa akin na talent. May books sa library. One particular book, ang cover Bayanihan. Kay Botong. Hindi ko pa siya kilala eh. Mga ilang taong ka nun? 14, 15. Hindi ka pa nag-umpisa dun sa pinaka... Hindi pa. Mga 7 years old ka or 8? 7 years old, mga Voltes 5 lang din doon. Batman. Papadrawing yung... Superheroes. Papadrawing mga kaklase ko, Batman, babayaran 25 pesos. Ay, 25 centimos. Sabi, pwede pala ako magkapera dito. Tapos, kung ano iniisip nila, pagsamahin mo nga si Batman, tsaka si Batman. Yung mga ganung kalokohan ng araw, kumikita naman ako. Kumikita pala ako dito, okay na to . So wala akong idea yung mga painters natin, mga ginagaya ko lang yung mga cartoons. Kasi cartoons naman ang madalas na mapanood natin pag Sabado, ginagaya-gaya ko yung Tapos nung college na, nung high school na, yung one book ni Duldulaw na ang cover si Botong Bayanihan. Ang ganda ng style nitong work na to. Tapos kinokopya ko yun. Tapos binabasa-basa ko yung works na. Sabi ko, ang ganda ng style. One particular style na nakpumukaw sa mata ko. Sabi ko, ang ganda. Tapos parang Pilipinong-Pilipino talaga. Kasi meron pang isang set ng books na kasaysayan naman. Puro works naman din. May mga works ni Botong doon. So na-intrigue ako. Saan ba makikita tong Botong na to? Punta ko kaya, nakita ko, Angono. Sabi ko sa nanay ko, Nay, samahan nyo nga ako sa Angono. Layo-layo yan. Kayang puntahan yan. Kasi ang utak ko hanggang Ligaya lang eh. Tapos wala na akong idea. Saan ba yung Angono, saan ba yung Rizal? Wala na akong idea nun. Hanggang Ligaya lang yung kaya kong puntahan.
Pero teka, ilang taon ang agwat mo kay Ray? 1 taon pero ano, 2 years ang agwat namin sa school. Sa school? Sa school lang. Pero nakikitaan mo na siya mag-drawing ng parang tulad mo? Or may Oo, hilig na rin? sabay kami kasi kung ano yung ginagawa ko nun. Katabi ko siya, nagdo-drawing din Pareho siya. kayo nagdo-drawing. Pero si Ray kasi, tahimik lang yun eh. Kita mo, may kinukutkot na pala, may doodle na pala. kundi doodle, yung mga warriors na maliliit, Ang hilig kinukopya. niya nun sa mga warriors niya. Ganun talaga hilig niya. Ano siya, makutingting, tapos matyaga sa mga details. Oo. So sabay kaming nagdo-drawing, dinodrawing ng Voltes pa, do-drawing ng Voltes pa. Mga superheroes, tapos bibili ko ng mga sa palengke yung mga coloring book ng Incredible Hulk. Tapos hati kami. Oo. Pag natapos na ako sa kalahati, siya naman ang tapos nakita ko kinokopya niya, binabakat niya. So ngayon, maraming curious sa mga taga-comics kung nasaan na nga ba si Ray. Si Ray ay nasa Pangasinan. Pero Easy. napapadalaw naman dito. Dumadalaw naman. Ang market niya ngayon is Europe. Europe. Member siya ng Super Ani Artist. Mapunta tayo ng comics, Derek. Nag-comics tayo, possible na mas nauna ka siguro sa akin during the 90s. Paano ka nakapasok para sa comics? Parang magkasabay lang tayo halos na. Magkakabats tayo. Oo, magkakabat tayo sila. Ang alam ko, ahead sa akin si Almar. Sina Elmo, ayun yun. Elmo, oo. Yung pasabayan ng kapatid ko. Pero si Naira, Jojo Galicia. Jojo Galicia, si Jimenez Brothers. Oo, parang kakasabay. Sila Gilbert, si Louie, si Noah. Mga yun naabutan ko na yun dun nung nagko-comics. So paano ka nakapasok pala? Nag-sample ako kay Ray Leoncito ng trabaho. Kasi nakita ko yung kapatid ko. Yun, talaga nagko-comics yun. Sabi ko, sample lang na tanong ko sa kapatid ko, kanino ba pwedeng mag-sample? Sample ka sa kay Ray Leoncito. Yun na nagbigay ng break. Tapos pero ilang samples ng trabaho. Siguro yung pangalawang balik kasi yung una medyo hindi pa maayos kasi yung storyboarding tapos yung paneling hindi pa ganun kaayos. Yung pangalawang balik ko yung maayos, yun yung pumasa. Tapos after that na bigyan na ako sunod-sunod. So bali, nabigyan ka ng break sa horror muna. Sa horror. Hindi ako pumapasa sa yung style ko kasi hindi pang love story, pang Hindi horror pwede. talaga eh. Saka hindi ko hilig yung love story. Nag-iipon kasi ako nung comics segment ni Vincent Coa, makapal na ganun, iniipon ko yun. Tapos ginagawa reference din ni Ray yun. Kopya-kopya yun. Hindi ko naman alala sinong humiram na nawala yun. Si Reno, di ba, late na rin pumasok, mas nauna sa'yo. Mas nauna yun. Mas nauna. Gumagawa na siya ng nobela nung pumasok. Nung pumasok ka. Pag nagba-blocking naman, tinutulungan ko siya mag-block. Oo. I-egisan niya lang yun, tapos ako na magba-blocking. Ayun. Ano ka pala, na naging young apprentice ni Salvador Huban, na siya namang protege ni National Artist Carlos Botong Francisco? Nung college, yung mga drawing ko kasi mukhang style Botong. May mga from the Bayanihan cover book, nakita ko na. So, nakopya ko yung halaman, yung papaya, yung kubo, yung mga tao. May lumapit sa akin kaklase ko. Sabi niya, "Uy, gawang Botong yan ah." Sabi niya. Yung tatay ko nag-apprentice kay Botong. Oh? Pero alam ko taga-Angono siya. Sabi ko, minsan punta tayo. Sabi, sa Sabado punta tayo. So, nagpunta kaming magkakaklase doon sa bahay nila. Tapos nakakita ko yung studio ng father niya. Nakakita ko lalaki mga painting. Tapos parang Botong nga. Tapos pakilala ako. Kita ko yung Salvador Huban, parang Diyos ang tingin ko eh. Ang laking tao. Tapos kapag nagsalita siya, very authoritative eh. Oo. Parang kulog. Na-imagine para si Zeus. Parang nagsalita, naka-surround. Oo, parang naka-surround sound yung boses. Tapos, hindi pa siya masyadong, tignan niya lang yung trabaho. Tapos pakita kami ng mga trabaho. Ito po trabaho ko. Tapos nung magsalita na, ito, bawasan ng ganito. Light lang,
Sabi ko, pupunta ako dito araw-araw. Wala akong makita. So, ganun yan nangyari. Every weekend, nandun ako, pupunta ako. So, nanonood lang ako. Ganun. Minsan, pipiknik kami doon. Again, tutulog kami sa studio. Tapos, iikot-ikot namin yung buong Angono sa Wawa nung hindi pa ganun kaayos ang Wawa noon. Tapos, may isa pa kami na daanan, si Professor Lucio San Pedro. Kumukumpas siya eh. Kumukumpas. Meron siyang bandang tinuturuan, tapos kumukumpas siyang gano'n. Nakita ko, so may idea na ako kung ano itsura ni Lucio, ni-research ko rin. Oh, magagaling na ano. Tapos yung mga kaklase ko rin, yung mga bahay nila malapit din sa mga artist. So kapag pumupunta kami, nag-iikot din kami sa mga galleries ng mga ibang artist, hindi lang kay Ninong. Oo. Punta kami kay Blanco, punta kami kay Nemi, yung iba pang artist ng Angono, kay Vicente Reyes, doon ko sila nakikilala. Sa libro ko lang nababasa, tapos na-meet ko na sila personal, nakaka-chikahan, nakaka-kwentuhan. Pero may mga personal insights ka ba natutunan sa kanya? Naku, napakarami. Lang ang maghapon. Dami. Dami niyang iniwang advice, dami niyang iniwang insights tungkol sa art. Unang-una nga, huwag gawing yan, Yun, nun. kabuhayang showcase yung works mo. Mapunta tayo nung kay Botong kasi sinabanggit niya, sabi niya, how artists today sell their soul for money, fame and recognition. So, naging cautious ka rin ba tulad niya? Oo. Kasi, may sinabi rin I think si Roses. Hindi ko lang maalala kung si Alfredo o si Alejandro. But, either one of the brothers. Sinabi niya, artists of today are surrounded with snobbish and arrogant people that the artists are filled with their pockets with money and fame but leave their souls empty. Malalim. Malalim yung sinabi. Inabsorb ko ng gusto yun. Totoo nga sinasabi ni Roses na yung mga artists ngayon, napapalibutan sila ng fame, kasikatan, ng mga importanteng tao, ng mga may say sa society. Mga socialites pala, yan. Socialites, politicians. Yung bulsa nila punong-puno nga ng pera. Pero tignan mo naman yung trabaho nila at saka yung very empty. Yung purpose nila is very shallow. Kumita lang ng pera, magpinta para kumita ng pera. Filled yung bulsa nila para may pang-inom, araw-araw, may pang-kasaya, may pang-video, Hindi naman masama. Kasi kailangan din ng artist yun. We have to balance din yan. Pero, ang number one priority mo pa rin is your art. Kahit hindi historically, is your art. Is your art very, very, informative? May saysay ba yung trabaho mo? Mabigat ba yung meaning ng trabaho mo? Kasi karamihan nakikita ko din sa mga galleries. Karamihan ng mga artists ngayon nagiging tamad. Mukhang malaki, lalagyan bula-bulaklak. Kasi why? Ito ang dikta ng galleries eh. Because of economics. Itong what sells, yun ang pinipinta ng mga artists ngayon. Ano dinidikta ng mga clients sa kanang gallery owners? Hindi na tayo makapag-compose. Makita mo yung mga works ng mga artists ngayon. Tamad na sa composition. Hindi na marunong sa anatomical correctness. Kahit yung modern art, nawawala pa rin yung purpose niya why he do abstracts. Kasi they paint because of the money. Yun yung nawawalang purpose. Yun ang iniwan ni Ninong noon na nagbibiruan pa nga kami. Sabi ko, yung isang artist dyan sa baba, nakabenta ng balita ko, nakabenta ng... Sabi na, ako nga, hindi nga ako mailagay sa commercial ng Bear Brand eh. Amo sila magaganyan kasi naman nila yun eh. Kaya lang, daw lang sila. Tsaka may nabanggit ka pa noon na sa isang pahayagan yata sabi mo na yung katagang it is still soul, not just share. Patungkol ba ito sa mga gawa mong obra? Hindi lang sa akin, sa karamihan. Kasi yung trabaho mo dapat may soul. May substance. Kasi yung iba
maraming artist ngayon, they clamor self promotion eh. Parang nagbubuhat ng sariling bangko. Para what? For shares, for likes, di ba? Time will tell who you are. Hindi mo kailangan buhatin sarili mong bangko. Hindi mo kailangan magpumilit na everyday makikita ka sa Facebook. Ganito trabaho, araw-araw, sipag-sipag sa Facebook. Pero tignan mo yung trabaho. 20 years na lumipas, ganun pa rin ang style. Walang evolution ng trabaho. Walang development. Yun pa rin ang pinakikita niya. Kaya nga sinasabi ni Ninong na pakita mo rin yung evolution ng trabaho mo, nag-e-evolve. Kasi karamihan din sa mga gallery owners, matatalino rin eh. Nakikita nila, yun din pa rin yung trabaho mo. Wala na bang iba? Wala na bang iba? So ngayon, matetempt ka ngayon na mas stress kasi gusto mong may ipakitang more above sa dati mong gawa. Napagpilitan ka ngayon mag-experiment ng pilit. Alam mo yun, yung para ka nag-harvest ng manggang hilaw. Pilit na pilit. Pilit na pilit. O, hindi pa hinog. Hinog sa pilit. Oo, hinog sa pilit, yung ganun. Unlike nung kung may sarili kang style na unti-unti na de-develop, unti-unti. Makikita yung transition ng trabaho mo. Yung mga silent artist na mga may pangalan na, tahimik lang. Kasi gawa lang sila ng gawa. Hindi nila kailangan mag-self-promote. Hindi nila kailangan mag-brag o magbuhat ng bako. Magugulat ka na lang eh. May bagong trabaho. Yun yung hinahanap ng mga tunay na kolektor na makita yung transition ng trabaho. Nag-i-evolve. Gawa mo ay very distinctive subject eh. Of surreal portraits of humans, robots, cyborgs, and android-like creatures, and your signature color of monochrome. Yung blue, nalala mo yun? Mga bluish. Usually with a vibrant accent color na alam ko na ipanalo mo rin yung sa Philippine Art Award, di ba? So, yun ang naging piyesa mo noon eh. Bakit yun ang mga napili mong Nung time kasi yun, as an artist kasi, naghahanap ka ng style. Naghahanap ka ng hungry na makilala eh. Oo, tama. Meron akong work sa Metrobank. Yun yung unang-unang, kung kailan last ko nang sali sa Metrobank, yung pa yung pumasok. Yung pa yung pumasok. Oo, so sabi ko. Unexpectedly. Oo, unexpected. Gumawa lang ako ng taong may computer, monitor sa ulo, tapos nakasakay sa unicycle, tapos hawak yung bungo. Oo. Kine-question niya yung sarili niya eh. Saan ba siya papunta? Yung pa yung pumasok. Sabi ko, why not tuloy-tuloy ko na lang yung gano'n na? Kasi nag-research din ako ng mga artist na modern. Simon Bisley, Geiger, H.R. Geiger. Nagustuhan ko yung style at saka yung pahid niya. Although modern, pero yung underlying tones niya, style ko pa rin eh. So why not explore those themes? Tapos, about modernism, about cyborgs, about robots. Naipanalo mo yung nakaupo sa bowl na may computer. Oo, Iba yun. Isa yun. Oo. Tapos yung pangalawang, ko din, panalo sa Philip Morris. Yun hindi ko expected na mapipili. Basta sabi ko gagawa na yung exploded view na mukha. Tapos sa loob pala nun mga bomba, mga anything destructive, bala, tangke, kondom, itak, espada, yung pala yung nasa utak ng loob ng tao. Very destructive by nature yung tema, no? Yung bang mga nagawa mong mural is mga history sa Pasig, diba? Yung na-install dun sa Wellington Museum. Lahat ba commission yun? Commission din. Pati sa mga San Lazaro pa ba yun? Oo. Pag commissioned works, ang style ko, style botong, talagang botong team. Pagka mga easel works naman, yun nga yung mga cyborgs nung araw. Iba-ibang estilo. Oo, para makita yung diversity. Kasi very hungry ako nun sa recognition eh. Gusto ko makilala. Tapos dumadami yung shows, ako na sumusuko. yung halos isang taon, ang dami talagang ako na sumusuko. Ang dami nang nag-i-invite, ang dami nang activities, marami. Oo. Ikaw lang yung mamili. Ako na napagod. Tapos parang sabi ko may hinahanap pa rin ako na hindi ko parang may hinahanap pa rin ako. Kahit well-recognized ka na,
may something pa rin na kulang eh, na hindi ko maintindihan kung ano. Tagal akong gumagawa ng ganun. Tapos, may something Parang kulang hindi siguro. ko- Hindi parang- ako fulfilled. Parang hindi ka mapakali kung ano. Oo, hindi ka mapakali. Oo. Pag artist ka, tapos nagpipinta ka. Alam mo eh, may something kulang pa eh. Oo. May kulang pa, kailangan ko pang i-explore. Kailangan ko pang ano. Very handy ako sa recognition. Ha? Tapos itong mga tuyo, ano to eh, it's just an accident na meron akong ginawang ano, nagpapahinga ako. Sabi ko, may nakita akong, pinunan ko kasi yung ulam, tuyo. Yung kasama sinunod yun. Wala tuyo lang. Sabi ko, ilang oras ko kayo bago matapos to. Di, tinimer ako sarili ko. Less than 2 hours Mas natapos. matipid na. Less than 2 hours natapos. Tapos may bumili. Tapos, ayun na, sunod-sunod na. Nag-request na ng ano. Tapos nakita ko rin yung sense ng ginagawa kong mga subjects na ganito. Una, karamihan ng mga bumibili, napansin ko, balikbayan. Wala daw kasi mabilang tuyo sa ibang bansa. Limitado. Limitado yung lasa. Parang gusto mo sila mag-crave. Nagkikrave sila. Nagkikrave na sila. Oo, nagkikrave sila. Sabi nila, at saka yung memory, yung flashback yung recall ng memory nung bata sila, nung mahirap pa sila, yun ang kinakain nila. Galing, Tapos no? ngayon, Kaya na. may kaya na sa ibang bansa. So, bumibili sila noon, dadalhin nila noon. It's a reminder for their children na sila ay nagsimula ng ganito. Na kumain ng tulo. Oo, hindi sila basta lang may golden spoon sa bunganga na Oo. ito, mayaman na tayo agad. Alam ko na malaki yung contribution mo sa sa Philippine historical and cultural, political, historical aspect, heritage. Paano nag-umpisa ito? Nag-umpisa yan nung siguro mga pre-pandemic, a year before the pandemic. Parang NHCP kasi naging instrumental sa parang pagbabagong buhay. Oo. Renewal of my belief. Kasi ang dami ko nakita mga sinusulat ng mga historians na walang walang proper visualization, walang proper illustrations. So doon kami nag-umpisa with NHCP. I tried to help as much as possible kung paano i-visualize yung mga, lalo yung mga accounts ni Pigafetta. Gandaan dun describe na niya paano tayo mamuhay noon, yung mga sinaunang Pilipino hindi pala parang mukhang hindi mukhang parang mga Indian lang na nakabahag hindi we have culture, a rich culture, textiles, flowing, perfumes were used, mababango kasi yung buhok ng mga Pilipino noon, hinuhugasan pala ng pabango ng mga asawa nila. Kahit common tao, kahit hindi maharlika, kahit common kasi nila yun kaugalian nila, tradisyon na yung asawang babae, alagaan yung nagpo-provide para sa pamilya. So, bilang hugasan yung buhok ng asawang babae, lalagyan ng pabango, iba-ibang pabango. So meron na tayong sense ng what is perfume, dala ng mga Chinese during the Chinese trade between the early ancestors natin. So nagagamit nila yun. Silk from other neighboring Asian countries, nagagamit natin. Gold na lang, yung gold making processes, necklaces, mga sinturones, ibang palamuti sa katawan. Ibig sabihin, may mayaman tayong kultura noon. Hindi katulad nung unang iniisip natin. Pag nakakita tayo ng drawing sa comics, makakita ng mga natives, bahag lang, hindi. May mga level pala ng clothing yung mga ganon. So, andun, dinescribe ni Pigafetta sa ng ibang after them na mga exploits, na yun ang mga sinaunang natin. So, doon na lang ako nag-concentrate. So, nag-drawing ako, nag-sketch ako, pakita ko sa NECP. Tapos gagamitin nila sa mga papers nila, research papers. Gagamitin nila for their books. So doon nag-umpisa yan So sabi ko, dito na lang ako mag-concentrate. Kasi sa painting maraming naglalabanan for recognition.
maraming nagpapadamihan ng one-man shows. Ewan ko, nagpapataasan. It's a contest eh. Parang nagpo-contest. So dito, wala kasing gumagawa. So, dito na lang ako. Very rare kasi ito eh. Oo, ilan lang siguro yung may makikita rin tayo ngayon na may mga iba may gumagawa rin si Matt. Nakita ko si Matt Garcia. Tapos yung si Felix Catarata, historical din yung trabaho niya, yun, maganda rin yung trabaho. So others have followed suit na to take up history as subjects for their painting. Pero yung sa akin kasi, the monetary is not the first motive. Pangalawa na lang siguro yun, bonus na lang yun kung may bumili o may bigay ng konting pabuya. Pangalawa na lang yun. Mapunta tayo, Derek, din sa mural mo noon sa Hawaii. So, which is ito nga yung hawak mo. Year 2006. Mayroon kang ginawang 8.5 by 12 foot. Tama ba? Acrylic painting celebrates a century of Filipino migration to Hawaii, 1906 to 2006. Centennial. Tapos, we have come a long way. Yun. So, anong istorya nun sa likod na? Nag-announce ang AAP noon na may contest ang Philcom na about the centennial ng history ng mga Pilipino sa Hawaii. So what started out as a 3x4 art piece, yun muna 3x4. Nag-submit kami sa kanlungan ng sining. Tapos nag-judge, napili ng winner yung trabaho. Tapos ang kasama doon ay kapag ka nanalo ka, pipinta mo ng mas malaki. Inversion. Mas malaking version. So, nung una, pinta lang. Tapos nung tumagal na, nung matapos na yung painting, kinausap ni Miss Cecil Guidote Alvarez yung committee na bakit hindi rin ipadala yung artist sa Hawaii. Yun. Mag-unveiling, dapat kasama rin yung artist. Tama. So hindi kasama una sa So Ma'am Cecil got the initiative na ipadala rin yung artist. Sa tulong ng agency na nilakad yung papeles, sa embassy, nilakad yung papeles, passport, visa, biyahe. Maikli lang yung araw kasi unveiling na December 16 yata or 15. So a few days saka kami bumiyahe. So ilang months or ilang weeks mo ginawa yung buong mural na yun? From I think September to November. Tapos siya kasi inaapura din kami. Kailangan mo anticipate. Kailangan isakay na kagad sa eroplano. Kasi matagal nga yung Ano yung kasama mo yun or mas nauna yung painting mo? Nauna yun. Pero nung dumating ako sa Hawaii, kinakabit na ng mga local artists yun doon. So nakakatuwang experience yun. Oo. First time na mapunta sa Hawaii, tapos tinur din ako dun sa Philippine community natin. Meron din tayong community of artists dun. When it comes to ethnicity, cultural, political, or historical aspects, gaano ka ba ka-patriotic? Talagang dapat dapat mahal mo yung bayan mo, mahal mo yung ginagawa mo, tapos may pagmamahal ka, may alab ka para sa kasaysayan, saka sa pinagmulan mo. Kasi ang kasaysayan kasi saka ang kultura ng isang bayan, endless source ng ng subject matter, ng topic. Kasi pagka once na nawala sa circulation yung mga visualizations, yung mga works ng tungkol sa history, paano yung susunod na salinlahi? Wala silang idea, magkakaroon sila ng false sense of history.
fake news, tapos yung mga disinformation, kakalat. Kaya as an artist, siguro mas pinili ko na lang kung ganitong linya na parang I hope you won't mind. I hope you won't mind me saying na kasi maraming artists ngayon kasi mostly sa pera eh. Economics kasi eh, dahil din sa economics, hindi mo naman masisisi. Wala kasing nagtutuloy ng sinimulan ng mga masters natin na yung mga trabaho nila, visual records of the past. Pero may ano pa rin eh, may mali pa rin eh. Kasi hindi accurate, hindi kulang sa research. So yun na lang siguro ang contribution ko is to research the actual clothing, the actual yung mga practices, yung mga nauna sa atin. Visual recorder din. Then para merong tayong sense of patriotism na mahalin natin yung bayan natin kasi marami ang mawawala kung walang magtutuloy. Mag-iiba ng notion, mag-iiba ng kaisipan na mawawalan na ng identity. Yung identity na lang when it comes to the arts. We are visual recorders of our historical identity. So may mga gumagawa nga lapo-lapo, mali-mali naman yung damit. Correct. Tapos may iwan sa isip ng mga bata. Ganito pala ang itsura nila lapo-lapo. Kahit mali, itutuloy pa rin nila. So wala nang nagtatama sa kanila. Wala kasing tamang gumagawa. Oh, okay. Yun. It's more of the money. Makikita mo gumagawa ng historical pero bebenta sa mga group shows o yung mga fairs, art fairs na mali yung mga merong inaccuracies. So it boils down pa rin to economics. So nawawala yung proper identification. Merong mga gumagawa rin na mali yung ganitong damit. Nagkakaroon tuloy ng idea. Tapos kinokontra ngayon ng mga totoong, halimbawa, from artists, people from Cebu, let's say. Pag nakita may gawa ng prehistoric warriors, sila mismo ang kumukontra kasi alam nila yung pinanggalingan nila. Alam nila yung history nila, wala lang nagbi-visualize. May nagbi-visualize man, mali. So, dapat pakinggan natin yung mga historians natin because they are the authorities on history. Kaya nga, we create these artworks. Tapos, pag kinorek naman kami from people with authority, nagkakaroon kami ng sense of relief na, ay, salamat din. May mga vanguards pa pala, may mga guardians of history pa pala na sila yung mas nakakaalam. You just have to follow na lang yung tamang process na paggawa. Sa mga bagong ngayon, artists or sa mga aspiring artists, ano may share mo sa kanila? Siguro dapat magsipag sila. Yung sipag na may halong pagpupursige pa rin na there is nothing to prove, there's more to probe. Hindi ko mo may pangalan o yung mga upcoming, titigil na sila ron. Kasi ang research at saka self-development tuloy-tuloy yan. Walang tumitigil ng pagla at saka pahinga. Kahit nga yung mga kilalang artist na like Manansala, Botong, they still keep researching, they still keep working on new styles, new aspirations. Kasi yun yung nagpapaan sa kanila. That's what keeps them going to have new sources for their new works. Tapos wag magmadali. Sali lang na sali sa mga art contests or art exhibitions kasi ma-expose, makilala, and ayun yung way mo para ma-improve yung sarili mo. Correct. Kaysa yung hindi ka talaga gumagawa ng paraan.
Sa mga gusto mong pasalamatan, sino-sino mga to? Unang-una, siyempre ang Panginoon. Yun ang nagbigay ng ano sa atin, ng talent Kalakasan. at sa kalakasan, skills. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, mga kaibigan. Nandiyan pa rin itong mga totoong kaibigan natin na nandiyan pa rin kahit anong mangyari. Musta At yung- saka, Thundercats! Yun. Maraming salamat sa pagpasyal kasi malaking bagay din to na kung pagpunta ninyo. Comics. Saka sa mga kasamahan natin sa comics na hindi man tayo nagkikita-kita pero alam natin magkakasama pa rin tayo. Pagka usaping comics, isa lang ang wala nang patumpik-tumpik. Ayos. Ako din ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak mo at binigyan mo ako ng pagkakataon makausap. Diba? Yun ang mahalaga, diba? Okay.